Etong sasakyan na to, eto yan, yan o, yung nasa likod natin, yung Honda City na yan. So eto na guys, game, sisenda natin sa kanya tong picture. Oh yeah. Ano kayo? Pabalik na, nakita mo yung sinend ko sa'yo? Oo. Dala na namin pa uwi. Ayaw mo pa, bumili lang akong bagong sasakyan para tayong dalawa lang dun. Honda City yan. 5, 4, 3, 2. Welcome back to my YouTube channel. Ayan, nandito tayo sa bahay at kaninang umaga ay pagising ko, nag-workout na ako. So, bale pang 6 days ko ng ano ito, pag-walking, jogging sa treadmill. Ayan, may treadmill dito. At kasama ko yung dalawang junakis ko. Ayan. Say hi, Marcos! Hi! So, ayun, wala si Marcos ngayon at may pinuntahan sila. Hindi ko din alam kung saan sila pumunta ngayon. Hello guys! Kamusta kayong lahat? Welcome back dito sa channel na ito. At guys, ngayong araw, samahan nyo kami kasi may lakad kami ngayon sa Laguna. Kasi po, nitong mga nakalipas na mission namin, hindi naman may iwasan siguro talaga na kapag ka nagpapark ka ng sasakyan, may mga bata talaga na alam mo yon, minsan kakaskasin nila yung sasakyan mo. Ang hirap naman na pagbayarin mo yung mga magulang kasi lalo na kung nangangamuhan lang din sa buhay, kawawa naman. So si Commander namumroblema siya, sabi niya kawawa naman sa gusto, ilang buwan pa lang sa atin puro ganyan na kaagad. Pero sabi ko marami pa kasi tayong kailangan paggastusan, wag na muna. Pero ngayon so sorpresahin natin siya kasi nga naawa siya dito sa sasakyan. So dadali natin siya sa Laguna, sa kalimutan ko basta dun sa kung saan natin to dati pinalapatan ng coating. So ano natin sa kanila, papatanggal natin yung mga ginawa ng mga bata sa sasakyan. So samahan nyo kami, tingnan natin kung anong magiging kaganapan sa mga lakad namin na to. So ayun, hindi ko muna sana ipapagamit si Agustus, yung Ford na sasakyan namin. Kasi parang hindi na nila masyadong naalagaan. May mga konting gas-gas na siya at araw-araw nilang ginagamit. Hindi na nila nagagamit si Ivana, which is yung red na sasakyan natin. Kaya yun. Kaso nga lang, yun pa din ang dinala nila ngayong araw. So bahala siya kung bumigay yung mga sasakyan at di na mini-maintenance o pinapansin, siya naman po yung sasakit ng ulo niya. So ayun, at tayin na lang natin yung pagbalik nila. Ang hirap ng ng laging may isipin na maintenance at ganun talaga pag buhay vlogger ka, kailangan mo ng service. So ngayon, pinag-uusapan namin na sana matuto din ako sa pagdadrive. So inaantay ko lang yung nanay ko para makasama yung mga anak ko dito at hindi ko ito pwedeng ipag-atiwala sa iba o kasama sa bahay lang. Ayoko pong ipagkatiwala sa iba, yung lalo si Bunso, si Cairo. So kay nanay lang ako nagtiwala sa mga anak ko. Yung mga iba, malalaki naman na nung may kasama kami sa bahay. Kagaya ni Marcos Liit, malaki na siya nung pinaalagaan ko sa yaya. Looking for a reason, driven by the heart, fighting for a season. So guys, finally dito na tayo ngayon sa Primo. Yun, natandaan ko na Primo ng San Pablo, Laguna. So kasama ko din si JM tsaka si Ranson dito sa likod. So ito kasi ngayon, ang alam lang ni tita mo, kumbaga papalapatan lang ulit natin ng coating ganun. Pero hindi niya alam na yung inabil ko ngayon, yung aalisin lahat ng naging gas-gas, tapos yung may mga, di ba meron tayong nabangga nung nakaraan, nabangga natin yung barikada. So bumakat yung kulay dilaw ng barikada, so papatanggal din natin yun. Nakita niya kasi na may problema siya na ayun nga, kabago-bago daw, puro ganun na. So mamaya masusurprise siya na wala na lahat ng nakikita niya na gasgas dito kasi magaling din dito sa Primo. So dito na yung mga mag-assist sa atin. Dito na sa labas, ayun o. Tara, labas tayo.
Sir. Schedule ako ng 1. Alam niyo naman ano. Okay. Dami yata kayong gawa, no? Ha? Maraming gawa, no? Okay. Ngayon naman ay inaano niya ako, pinupush niya akong mag-drive. So sinabihan ko siya na antayin ko lang yung nanay ko para makapag schooling ako ng pagdadrive. At mas maigi pa din yung talagang bihasa na magturo at talagang mahaba ang pasensya sa pagtuturo. At nasubukan ko nang magpaturo kay Marcos sa Kapalongga pa lang noon, at doon sa may Baywalk doon sa Kapalongga. Grabing iksi ng pasensya magturo. Ganyan po talaga yata ang mga mister na na magturo sa misis kung paano mag-drive. Yun, medyo sila maangas magturo. So sabi ko sa kanya, mag-schooling, mas maiging mag-schooling na lang ako para maturuan ako ng maayos ng pag-parking. So yung pagdadala naman po, pagdadrive ay easy na lang yun. Ang mahirap lang talaga ay pag-parking. So ayun, abangan nyo at mag-vlog tayo kung mag-i-start na ako sa aking pag-school ng driving. Ayan, at antayin natin yung sila Marcos. Di ko alam kung saan sila nag-mission. At ayan, excited tayo. At pagkadating kasi ni Marcos, pagkadating dito sa bahay, ay kinikwento niya yung mga beneficiary niya sa akin. Sinasabi niya yung ganitong gawin, ganitong ganyan. At hinihingi niya din yung suggestion ko. So, tulong kami sa kung paano i-handle yung mga beneficiary niya. At kung stress man siya, lalo kung may mga may mga problema, sinasabi niya din sa akin at nasa side ko din yung pagsisuggest talaga. So, okay, mamaya ulit at may papakita ko sa inyo. Headlights on the highway. If you only knew, being back here always makes me think of you. When the world is sleeping, do you think of me? With the road ahead's coming back again, coming back to me. I remember the long drives, the late nights in your car. I remember it all. Windows. So guys, ngayon nandito kami sa loob ng nila kasi yung lunch daw nila dito ginagawa pa lang. So nandito kami sa loob ngayon ng ng gawaan din ito. Alam ko dito nilalagay yung mga yung kapag ka PPF, yung nabanggit ko na to dati, yung babalutan ng plastic ng sasakyan. Dito nila yung ginagawa. Kaya kung may sasakyan dyan, so dito muna kami. May aircon naman dito. Binigyan naman kami ng upuan. So matagal-tagal kasi tayo mag-aantay, 5 to 6 hours na naman. So baka mamaya pag wala nang init masyado, punta tayo sa sentro dito. Tingnan natin kung anong pwede natin gawin. So ayun, papakita ko din sa inyo yung aming nasimulan ni Marcos dito sa aming harapan, dito sa aming munting bahay, maliit na bahay. At pinapagawa na namin ito ng gate. Yan, papakita ko sa inyo. Ito yung aming gate, munting gate. Papagawan namin para at least maging safe tayo. Ayan. At nasimulan na. Magbubuhos na lang sila. At mag-finish dito. Kinausap namin yung foreman na kung pwede ay yung kasya ang SUV o kaya isang sasakyan dito. At dalawa na yung yung sasakyan natin para yung isa na ipapasok at yung isa nasa labas. So ayun, sana after 2 weeks ay matapos na bago tayo pupunta sa ibang bansa, sa Hong Kong. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool, not being givers, only takers. Stop for a minute,
So guys, ngayon umalis muna kami doon kasi medyo matagal pa naman nagawaan yun. Maghahanap muna kami ng pwede nating mameriendahan kasi medyo nagutom na rin. Ewan ko sila kung gutom na. Gutom na ba kayo? Aba. Gutom na. Tara na tayo na pwede nating makainan. Ha? So, kaya pa naman po. Kaya pa. Magtitiis ang gutom. Hindi, maghahanap tayo syempre ng pwede nating makainan. Medyo matagal talaga yun. 6 to 7 hours yung nakalagay dun eh. So launa kami nagpunta. Possible matapos alas 7 or alas 6. Ayun, may Alphamart. May nakita na ako. So, ayun. Kita nyo yung ano, mabilis ang ano, paggawa nung nakuha naming mga karpintero. At yung foreman talagang ano, bihasa sa pag-handle sa tao. At ang dami ding clearance na kailangan kung dugtong o magpa-renovate ka dito sa ano, subdivision. Hello, Cairo. Hello, mahal. Yun nun, sarap naman ng kain mo dyan. Ano yung toys mo? Ayaw mo yung teeter mo po? Ah? Ayaw niya yung teeter niya po. Yan, gusto niya kutsara. Gusto niya kutsara. Ay. How are you? Basang-basa ka, oh. Oh. Naka-aircon pa yan. Basa-basa. Ma, Oh. na-alarm dun yung ano, washing machine. Tapos na yun. Okay. Tapos na yung foods mo? Tapos na po? Busog ka po? How's your school? Good? Anong ginawa niyo sa school? Nag-drawing kami ng ano, yung bad guy. Oh, ba't nag-drawing kayo ng bad guy? Hindi kami nag-drawing ganun. Nag-drawing kami ng ano, yung kid. Hindi yung bad guy. Kasi yung kulit nyo ni, it's my dream is ano, it's Ano daw? nothing. Nothing. Nalimutan. So, ayun, sa mga hindi nakakaalam din, si Marcos ay sobrang ano din talaga yan, achievers po yan sa school niya. Nung first quarter, ayan, surprise ako kasi nakita ko sa bag niya yung award niya ng with honor siya. At ngayon, second quarter, ay with honor pa din po siya at hindi po siya nawawalan. Pinakita na din sa amin yung kanyang grades, yung kanyang grado ay talagang puro line of 9. Grabe, congratulations, Marcos. Line of 9 ka sa card mo. Opo. At believe po ako sa batang yan kasi matalas po talaga yung memorya niya sa mga bagay-bagay at sobrang blessed kami ni Marcos dahil dyan. Ayan. At sayang lang kasi wala yung lola niya na pagsasabihan na namin ng ano, ng mga achievement niya na nakukuha niya sa school. At alam ko masaya yun sa mga nakukuha ni Marcos na achievement sa school niya. Ano? With honors ka? Alam mo with honors ka sa school niyo? May binigay ni teacher na certification sa'yo? Ano sabi ni teacher sa'yo po? Sabi niya ano, with honor ako. Wow! Congrats, kuya! You did it! Okay, sa third quarter ulit po, ah? Okay? Opo. Excited ka nang pupunta sa, sa Hong Kong? Last school? Opo, hindi sa Hong Kong. Mag-tour, magpasyal. Mapunta na tayo? Opo, ilang days na lang. 1 day? Hindi, ilang days na lang. Pupunta na tayo ng airport. Yay! May passport ka na? Ano pa po ang meron? Yung picture ko. Yung ticket? Meron na sa Gcash, oh. Oo. Ticket. Tapos ano pa po? Nakakabilib. Isa pa na nakakabilib dito sa batang ito yung marunong na siyang magbasa sa
5 years old na na edad niya, marunong na siyang magbasa ng English at yung ibang Tagalog, marunong din po siya. Fluent po siya sa English pero marunong din siya sa Tagalog. So, ayun, nakakatuwa lang. Grabe, proud lang kaming mag-asawa kaya sinasabi ko sa inyo. So, mamaya ulit. Kuha kayo nang pwede natin mainom. Ano yun namin natin? Kulay pula. Bawal. Nakala ko ito na naman eh. Kulay pula. Wag na muna tayo dyan. Pas muna tayo dyan. Kuha na. Anong gusto nyo? Kape. Alright. So ngayon nakabili naman na kami ng tubig. Tubig na lang. Wala kasi ditong iba eh. Alphamart pala to. Hindi gaya ng 7-Eleven. Pero may nakita kami dito guys. Mamihan. So kakain tayo ng mami. Dito na lang tayo kakain. Diba? Ayan o. Mami. Kuya, mami lang yung meron? Pares. Ayun, may beef pares o. Angas. Ano sa inyo? Ano? Lugaw. Ha? Mami sa'yo? Ano? Siguro po mami na lang po sa akin. Mami? Mami din sa'yo? Okay. Di mami tayo lahat. Kuya, pahingi kami ng mami na overload. Hey, ano, masarap. Ayos din ano. Hindi na ako nagmami guys, nagano ako. Beef pares yung kinain ko. May kanin. Sila walang kanin, mami lang. Grabe guys, sinabot kami ng ulan matapos namin kumain kanina ng mami tsaka pares. Sinabot kami ng sobrang lakas sa ulan. So ngayon, nakaisip muna kami habang nag-aantay na tumila yung baha dito. Kakain muna tayo dito. Yan guys, so bumaha. Walang matawiran. Yun o, di ata kita eh. Pero ayan, bumaha dyan o, ayan o. Di rin sila makatawid guys. O, di nila alam kung saan sila dadaan. Paano, magantay muna tayo tumila? Ano? Wala mo tayong choice. Ha? Wala mo tayong choice. Kaya nga, wala naman tayo. Saka di naman tayo nagmamadali, ano? Kain-kain lang ng nagaraya. Hanap-hanap lang ng calories. Calories. Mga vlogger kami. Kami nagpapatayo ng bahay sa tinutulungan. Nag-i-scholar kami ng mga estudyante. Kumali mo, pagkakataon mo ito para matulungan ka namin kung talaga nag-aaral ka. Kahit isang notebook lang, pakita mo isang notebook. Sige, o dito ako, malayo ako. Sige na. Baka naman kasi hindi gamit laman yan. Baka naman kasi hindi notebook laman yan. Baka naman sinasabi mo na estudyante ka pero di ka naman estudyante. Sige na, open mo lang. Kahit huwag mo na sa akin ipakita. Ano mo lang, open mo lang. Makita ko lang kung talagang may notebook yan na laman at binalot. Sige na. Hindi kami masasamang tao, mabait kami. Tumutulong kami. Sige na, pakita mo lang sa amin. Paano namin malaman kung talagang pumapasok ko sa school? Kasi baka mamaya may mga ganyan din na nagbibihis ng pang-estudyante, then gagamitin para makapanghingi. Pakita mo sa akin na may notebook man lang sa bag mo, bibigyan kita ng 2,000. Pakita mo sa akin. No, tignan mo, yun sila oh. Pakita mo sa akin, bibigyan kitang pera. Ha? Ayaw mo? O, ganito na lang. Gusto mo ba bisitahin kita minsan sa bahay mo? Wala guys, ayaw niya eh. Gusto ko sana tulungan kasi nakita ko siya kayo dito. Nanghingi siya kay GM ng 5 piso pambaon daw. So nagbigay din ako konting sa kanya, pera. Din sabi ko nga, pakitaan niya lang ako, bibigyan natin siya ng pera. Bigyan natin 2,000, 3,000 pesos para may panggasto siya sa pag-aaral. Pero pakitaan mo muna ako ng notebook mo. Kasi kawawa naman kung totoong nag-aaral guys. Kasi sabi niya, nanghihingi daw siya dito para pandagdag daw pang baon. Yung mama at papa daw niya hindi nagtatrabaho, yung kuya niya hindi rin nagtatrabaho. No, pero syempre doon tayo sa sigurado. Kasi alam niyo naman dito sa atin napakadami din na hindi naman natin sinasabihan na underestimate yung bata. Kumbaga sa sure lang tayo para makapagbigay tayo ng pera sa kanya. Ano, game?
Ha? Bakit ayaw mo? Ha? Wala lang. Sigurado ka? Ayaw mo ng 3,000? Hindi tayo magawa guys. Ayaw niyo eh. Gusto sana matulungan pero ayaw. Ano ginagawa mo? Hindi, ganun yung gawin ko. Basahin sa batos. Pak sablay. So guys, nakakapanghinayang yung bata. Kung totoong nag-aaral, nakakaawa talaga. Pero kailangan ko lang talaga ng proof kanina, pero ayaw niya magbigay eh. Kaya wala tayong magawa. Oo, kasi mahirap naman, di ba? So tingnan natin, nag-update naman sa akin yung primo. Nag-update, nag-send naman ng video kung ano na yung ginagawa nila kay Agustus. Then mamaya may naisip ako, may gagawin tayo para kay Commander. Kaprank natin. Babaguhin natin yung prank natin sa kanya. Kakawa sana ano kung totoo. Mahirap kasi magano gawa ng baka yun yung mga pakawala. Kaya mga bawala, mga sindikato, no? Mahirap naman, baka mamaya may kamag-anak makapanood sa atin. Kung ano lang naman, kung isang proof lang, isang notebook nga lang hinihingi ko eh. Isang notebook kapalit ng 3,000 pesos, pero wala siya may pakita sa akin. So mahirap naman. Dapat naman eh give and take. Bigyan mo ako ng proof, then bibigyan kitang pera para pantulong naman konti sa pag-aaral mo. Pero nagbigay pa din naman kami. Waking up, feeling the taste of our fight last night. Breaking up, making a mess of an all good life. And now that you're gone, I'm thinking about old times. I've waited so long for this to be over. So guys, ngayon na nandito na tayo sa primo, ipaprank ko si Commander. Ngayon may picture ako dito. Ayan, etong sasakyan na to, eto yan, yan o, yung nasa likod natin, yung Honda City na yan, eto yun. So ngayon, isasend natin kay Commander. Then sasabihin natin sa kanya na bumili tayo ng bagong sasakyan. Ipaprank natin guys. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya. Kasi sigurado magagalit na naman to. Sabihin niya na naman, alam ko na, kabisado ko na eh. Sasabihin niyan, ano yung muna naman yung sasakyan na yan. Tanda, ilan na yung sasakyan mo dito, bubili ka na naman, marami tayong gastusin, ba't kumuha ka na naman yan? Yan ang sasabihin niya sigurado, kaya try natin. So ito na guys, game, sisenda natin sa kanya tong picture. Yan, nasend ko na. Antayin na lang natin reaction niya pag nakita niya. Paggabi na guys, inaantay ko tumawag si Elma. Inaantay ko tumawag si tita mo. Kasi paprank ko siya, sabihin ko bumili akong bagong sasakyan. Ha? Pwede rin sabihin natin, sinwap natin ano. Hindi niya alam. So sige, pwedeng iswap or ano, pero nasabi ko na, sabi ko kumuha kami ng bago. Bagay, sobrang pogi niya no. Bagay sa iyo yung GM. Ano? Yung ganyang sasakyan. Ito po saan? Yung sobrang gwapo niya talaga, no? Pogi. Sa ako kung siguro kami lang ni Commander na dumating sa point na kami na lang ni Commander sa buhay, dalawa, at yung mga bata ay pamilya na o umalis sa amin, siguro okay sa akin yung ganito. Pero ngayon na nandito pa ang pamilya ko lahat, ang mga bata, eh hindi pwede sa amin tong ganito. Kasi dapat sa amin talaga yung kasya kami lahat. Kaya nga si Agustus medyo alam mo yun, nahihirapan kami, pero iniisip namin para sa mission naman kasi yun eh. Nahihirapan kami dahil yun nga, kapag sobrang dami na namin, hindi na kami kasya. Yung iba nagtitiis sa likod ng mainit. Kaya maganda sana, ayun, nandiyan naman si Ivana, konting paayos lang kay Ivana, then pampamilya na, di ba? Pero yung ganito, maganda siya, pero hindi para sa amin, sa madaling salita. Oo. Sana kayo? Pabalik na, nakita mo yung sinend ko sa'yo? Oo. Dala na namin pa uwi. Para kang ano? Bumili kami bago sa sasakyan si Agustus, babalikan na lang natin. Kung ano-ano ka. Ito na, dala na nga namin. Wait, bigla-biglaan niya.
Eh, para kapag tayong dalawa lang magkasama, para sweet. Eh. Tamis. Diba? Ayaw mo pa, bumili na nga akong bagong sasakyan para tayong dalawa lang dun. Daming-daming bayarin. Daming-daming ano. Aba, Wala tayong pambayad dyan. huwag mong isipin yun. Ang isipin mo, yung magkasama tayong dalawa sa isang sasakyan. Suwet. Ayaw mo, ito na, dala na namin, nakasakay na kami. Dami mong ano. Hayaan mo na, tingnan mo na lang pag uwi, matutuwa ka naman pag nakita mo to. Hindi nga ako matutuwa. Bakit ka hindi matutuwa? Eh, tayo nang dalawa doon, wala na ibang kasama, ba? May dalawa ng anak, may ganun pa. Nagasan ka. Ay, tayo anak, Sakay. may dala akong Honda City pa uwi. Oo anak, Ha? dala na namin nila, ano, Kuya JM, kaya Tito Ras. Honda City. Gusto mo to? Ay, asan? Diyan, dadalhin ko dyan, pauwi na kami. Hindi ko kita yung loob ng Honda City. Huwag mo na muna tingnan para surprise, mamaya na lang. Hindi ko kita. Mamaya na lang. Ibang na-excited. Yung anak mo na-excited. Si Kia na na-excite guys. Ay, Raptor. Basta ano, Honda City to, hindi to Raptor. Pangit yung Raptor, malaki yun, mabigat. Hindi natin kayang buhatin yun. Picture ko dun sa akin ng malaki. Okay, sige na. Ano, tawag na lang ako pag malapit na. Sige, ingat kayo. Sige, excited ka na sa bagong Honda City? Hindi. Tingnan mo na lang pag uwi. Sige, ingat kayo. Bye. Ge. Hindi ko maintindihan guys kay Commander kung galit ba o natutuwa. Hindi ko maintindihan yung expression. Parang may tuwa na may galit. Ha? May tuwa na may galit. Kung totoo talagang Honda City yung dala natin, hindi ko maintindihan kung may tuwa o galit eh. Parang halo eh, ano? Parang galit na hindi mo maintindihan. So, makikita niya na pag uwi, at least matutuwa naman siya, wala ng gas-gas si Agustus, di ba? Eh, hindi man Honda City, hindi talaga pwede yun kasi sabi ko nga sa vlog ko kanina, hindi para sa atin yung Honda City, di ba? Parang may kausap na multo sa likod. Grabing dilim dyan ah. Ilong mo din. Yan. Hindi nga sabi ko, parang hindi para sa atin, di ba? Tama naman. Kasi dito nga, 5-seater, eh ganito din yun. 5 din naman yung kasya doon. O di magtitaste na naman yung iba na mag-iba ng sasakyan. Hindi talaga para sa amin yun. Maganda pero hindi para sa pamilya namin. Pwede pang mission. Oh, siguro hindi rin pwede pang mission, sobrang baba. Wala tayong lalagyan ng mga... Oh, walang paglalagyan. Meron man pero yun nga, mababa yun. Delikado din sa mga area. Pero sabi ko nga eh, kung dumating yung point na dalawa na lang kami ni Alma at yung mga bata ay nagsipamilyahan na, siguro baligtad na kung kailang tumanda lalo. Nag-Honda City ng tumanda. Grabe, ito talagang pang tatay, di ba? Ito ang pang tatay, kahit dalawa na lang kami ni Alma, ito na lang. Talagang ano na lang, iingatan na lang. So guys, ganito, baka sabihin na iba, eh bakit may mga ganto-ganto pa? Kailangan kasi natin guys ingatan yung blessing sa atin. Kasi sabi nga, ang sasakyan, kung iingatan mo, iingatan ka rin yan sa daan. Ganun lang naman yun. Siyempre, simple logic, kung hindi mo pinapaayos yung mga sira niya, tingin mo safe ka, di ba? Hindi, kasi hindi mo siya inaalagaan, hindi mo siya iniingatan, hindi mo pinapaayos yung mga kailangan paayos. So ito naman ay yung ano naman niya, yung itsura para ma-prevent pa rin. Mali mo, makaisip tayo benta natin, maumay masawa tayo. O at least, mataas pa rin yung value niya kasi maganda pa rin yung ano niya, exterior. Yun. So yun guys, kita kasi lang sa bahay, then tingnan natin kung ano reaction ni Commander dito sa prank natin sa kanya. Hindi ko alam kung alam niya o nagjo-joke, alam niya nagjo-joke ako, pero hindi, sinend ko yung picture kanina, nagagalit nga sa chat. So tingnan na lang natin. Dito na kami ngayon sa labas ng subdivision. Then si Commander tumawag. Ay kapalit yata ng kung sakaling ang totoong Honda City, nagpapabili ng gulay. Simple-simple yung kapalit ng Honda City, gulay. So ayun, nandun naman na si JM. Bili na siya ng ano yung pinabili, sitaw,
And then kalabasa. Oh, napakasimple ng kapalit ni Commander. Kung sakali mang may dala nga tayong Honda City, di ba? Kaya gagawin natin, surpresa natin siya, takpan natin yung mata niya, then palabasin natin. Tingnan natin kung ano reaction niya pag nakita niyang wala naman talaga, di ba? And then papakita ko sa kanya na wala na yung pinoproblema niya mga gasgas ngayon. Syempre, kung ano yung nagpapa-stress sa kanya, bawasan natin ng konti. So, kita-kita tayo sa bahay. Pagkabili nila ng gulay, diretso na tayo doon. So guys, nandito na kami din para makita ni Commander yung nasa labas. Piringan natin yung mata niya. Pipiringan mo ako, ang daming butas dyan sa harapan. Ginagawa yung harapan pag nangulog-tulog ako dyan. Hindi, alalahin kita. Sigurado ka. Sige. Magtitingin. Titingin. Tara. Ang baho! Ang baho ng face mo! Ano yung galing sa tumbong? Yun. Wait lang po. Makikita na ni Commander yung bagong sasakyan, guys. Ito na yun. Pansit. Wait lang. Dito. Ha? Huwag ko titingin. Naririnig mo? Oo. Tumutunog. Honda City yan. 5, 4, 3, 2. Ford pa din. Ganda. Malinis na yun ah. Malinis na? Oo. Pero akala mo meron talaga. What? Nag-picture ka. Joke lang, it's a prank lang yun. Siyempre, ito pa rin. Hindi naman tayo bibili nun. Hindi naman tayo kasya dun. Kaya nga. Diba? Pero ano masabi mo sa linis ng Primo? Ganda. Ganda talaga. Grabe no? Oo. Pwede nang isabak dun sa putikan. Pwede na isabak sa putikan yan. Tsaka lahat ng scratches niyan, tapos yung may natanggal niya. Oo, pero naulanan na ngayon. Yung nga lang, naulanan na ngayon. Ang kailangan dyan, buhusan ng tubig. Then mamaya taktak mo. Takpan, oo. Marcos, nagpapulan ka. Oo, gusto nga din niya daw yung Honda. Gusto mo yung Honda City? Wala tayo nun, tara na. Wala tayo nun. Civic pati yung gusto. Honda Civic gusto mo? Oo. Wala ka ba? Asa ka na sa loob, patayin ko lang yun. Salamat, Jem. Alright, so yun. Piniringan natin. Then nakita naman niya. Natuwa naman siya sa nakita niya kay Agustus. Kasi nga nakita ko siya nung isang araw. Talagang alam mo yung tsura niya at pinagmamasdan niya si Agustus. Nakita ko nakatingin siya kay Agustus. Siyempre parang tao din yan. Mahal din niya siguro na kasi biyaya sa amin to ng Panginoon. So nakikita niya na puro scratches na. Din sabi ko, bakit kaya ganito to si Commander? Tapos nakita ko siya, tinanong ko siya, bakit? Sabi niya, nakita ko siya gusto sa nakakawa. Bago-bago pa lang, puro ganyan na. Sabi ko, wala may mga bata di maiwasan minsan. So sabi ko sa kanila, ngayon wag muna tayo mag-charity. Samahan niyo ako. Diba pa ayos natin lahat ng problema ni Agustus sa kanyang katawan. So ngayon, malinis na. Wala na scratches, wala nang mga kung ano-ano dyan. Okay na siya. So masaya na si Commander. At least napasaya natin siya, diba?